Tahimik ka na lang ngayon, di ba? Wala nang paliwanag, wala nang habol. At habang iniisip mo kung tama ba ang ginawa mong paglayo, may parte sa kanya na nagsisimulang mabaliw sa mismong katahimikan na dati niyang minamaliit. Nakakatawa. Dati ikaw yung laging nagte-text. Ikaw yung laging humahabol. Ngayon ikaw yung parang nawala sa hangin. At ang hindi niya alam, ang pagkawala mong yon, ang mismong nagbibigay ng ingay sa isip niya, gabi-gabi. Tahimik ka pero siya ang hindi mapakali. Pero bago tayo tumuloy sa mas malalim na pagninilay, kung ngayon mo lang natagpuan ang channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Dito sa ating munting sulok ng internet, sabay-sabay nating pinapalakas ang ating isip, damdamin at pananaw sa tulong ng mga aral ng Stoicism at Pilosopiya. Mga katuruang hindi lang basta pampalipas oras, kundi gabay para maging matatag, kalmado, at marunong sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Number 1, the paradox of silence. May kakaibang kapangyarihan sa hindi pansin. Hindi ito laro, hindi ito pakul. Ito ang sining ng hindi paghabol, ang disiplina ng isang taong marunong humawak ng sarili, ang hindi pagsagot, ang hindi pagbibigay ng reaksyon, ay hindi kahinaan, kundi kontrol. Sabi ni Epictetus, hindi mo kontrolado ang iniisip o ginagawa ng iba, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. At minsan, ang pinakamakapangyarihang tugon ay walang tugon. Ang katahimikan ay parang salamin. Kapag tahimik ka, pinipilit mong makita ng ibang tao ang sarili nilang kilos, ang sarili nilang ugali. At kadalasan, hindi nila nagugustuhan ang nakikita nila. Kaya sila nagagalit. Kaya sila nagiging defensive. Kasi sa katahimikan mo, napipilitan silang harapin ang mga tanong na matagal na nilang tinatakbuhan. Bakit ko kailangan ng atensyon niya? Bakit hindi ako mapalagay kapag hindi ako pinapansin? Ang hindi pansin ay hindi simpleng pagwawalang bahala. Ito ay anyo ng pagtuturo, isang aral na walang salita, sapagkat kapag tumigil ka sa paghabol, doon nila mararamdaman ang bigat ng iyong presensya. Doon nila marirealize na ang presensyang dati nilang itinuturing na garantisado ay isang pribilehiyo pala, hindi karapatan. Ang mga tao sanay silang makuha ang atensyon natin, gamit ang drama, galit, guilt o kahit iyak. Sanay silang nakikita kang lumalambot sa bawat luha o napapadala sa bawat paawa. Pero kapag pinili mong huwag sumali sa laro, doon nagsisimula ang disbalanse. Kasi ang tahimik mong, hindi ko na kailangang patunayan ang sarili ko, ay isang suntok sa ego ng isang taong gustong maramdaman na siya pa rin ang may kontrol. Ang ego, kapag hindi mo pinakain, naghahanap ng paraan para mabuhay. Kaya mas lalo siyang nagiging desperado. Mas madalas siyang magparamdam. Mas lalong nagiging mapanakit o mapaglaro. Pero ang Stoic, alam na ito'y parte ng proseso. Alam niyang ang hindi pansin ay hindi pambabalewala. Ito ay paraan ng pagpapalaya. Ang hindi pansin ay hindi kawalan ng emosyon. Ito ay pagkakaroon ng disiplina. Hindi mo pinapatay ang nararamdaman mo. Pinipili mo lang kung kanino mo ito ipaparamdam. At kapag kaya mong gawin yon, kapag kaya mong manatiling kalmado kahit sinusubok, iyon ang tunay na lakas. Ang tawag diyan, self-respect na may backbone. Number 2, the psychology of withdrawal. Ayon sa psychology, kapag nasanay ang isang tao sa reward loop ng attention, at bigla mong inalis yon, nagkakaroon siya ng withdrawal. Parang addict sa validation. Kasi sa tuwing binibigyan mo siya ng pansin, ang utak niya ay naglalabas ng dopamine, ang chemical na responsable sa pakiramdam ng kasiyahan at seguridad. Ngayon bigla mong pinutol ang supply at doon nagsisimula ang kaguluhan sa isip niya. Siya na dati, sanay na maramdaman mong siya ang mundo mo. Ngayon ay hindi na sigurado kung may halaga pa siya. Ang ego niya na dati pinapakain mo ng atensyon ay nagugutom, kaya siya biglang nagiging maingay. Magte-text, magpaparamdam, minsan pa nga gagamit ng guilt. Grabe ka naman! Nakalimutan mo na ako? Pero ang totoo, hindi ikaw ang hinahanap niya. Ang hinahanap niya ay ang dating pakiramdam na siya ang sentro ng mundo mo. Hindi dahil gusto mong saktan siya, kundi dahil sa wakas, hindi mo na hinahayaan ang sarili mong maging laruan ng emosyon niya. Hindi mo na binibigay ang power mo sa isang taong ginawang libangan ang damdamin mo. At alam mo kung ano ang masakit sa kanya? Yung realization na hindi na siya sentro ng mundo mo. Kasi ang katahimikan mo ay hindi na galit,
kundi kalayaan. Ang totoo, ang withdrawal ay hindi lang nangyayari sa kanya, nangyayari rin sa'yo. Kasi sanay ka ring maghabol, sanay kang magpaliwanag, magpatawad, magpumilit ng koneksyon kahit hindi na reciprocated. Pero ngayong pinili mong huwag, ikaw din ay nagbabago at yan ang mas mahirap. Ang disiplina ng hindi pagbibigay kahit gusto mo. Ang stoicism ay hindi pagtanggi sa emosyon, ito ay paghawak dito ng buong tapang. Sabi ni Carl Jung, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. At sa hindi mo pagbibigay ng atensyon, ginagawa mong conscious ang mga pattern na matagal mo nang inuulit. Hindi mo na tinatakbuhan kung bakit ka laging humahabol. Hindi mo na kinokonsinti ang sarili mong kahinaan. Pinapanood mo lang ito hanggang sa mawala ang bisa nito. Ang katahimikan mo ay hindi lang parusa sa kanya. Ito ay lunas sa sarili mo kasi habang siya nababaliw sa pagkawala mo, ikaw naman ay unti-unting gumagaling sa pagkakabihag mo sa kanya. Ang hindi pansin ay hindi pagtakbo palayo. Ito ay pagbalik sa sarili mong sentro. Number 3, the stoic within you. Ang stoicism ay hindi pagiging manhid. Ito ay hindi pagputol sa pakiramdam, kundi ang kakayahang hawakan ng apoy nang hindi nasusunog. Ito ay ang sining ng pagpapanatili ng kapayapaan kahit naglalaban-laban na ang emosyon sa loob mo. Maraming tao ang nagkakamali. Iniisip nilang ang stoic ay malamig, walang puso o walang pakialam. Pero ang totoo, ang stoic ay ramdam ang lahat, ramdam ang sakit, ramdam ang pagkalito, ramdam ang kawalan. Ang kaibahan lang, hindi niya hinahayaang maging alipin siya ng mga ito. Si Marcus Aurelius mismo ay nagsabi, "The best revenge is not to be like your enemy." Ibig sabihin kung sinaktan ka, huwag mong hayaan na ang sakit ang magdikta kung sino ka. Huwag mong gayahin ang ugali ng taong nagwasak sa iyo. Hayaan mong ang katahimikan mo ang maging sagot sa lahat ng maling ginawa sa iyo. Hindi mo kailangang ipakita na kaya mong mag-move on. Hindi mo kailangang mag-post, magpanggap, o magpatunog na okay ka kasi ang mga bagay na totoo, hindi kailangang ipagsigawan. Ang tunay na stoic, hindi nag-a-announce ng transformation. Ginagawa niya lang tahimik tuloy-tuloy. Ang stoic ay parang mandirigmang nakaupo sa gitna ng giyera habang ang iba ay nag-aaway, sumisigaw at natataranta. Siya kalmado. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niyang wala siyang kontrol sa labas, maliban sa kung paano siya tutugon sa loob. At habang siya abala sa paghahanap ng pansin, ikaw naman ay abala sa paghahanap ng sarili. Habang siya nagpapakaingay, ikaw ay natutong magmahal ng katahimikan. At yon ang nakakatakot sa kanya, na habang inaantay niyang maghabol ka, mas lalo ka palang nagiging payapa. Kasi natutunan mong hindi mo kailangang ipaglaban ang isang koneksyon na giniba na niya mismo. Si Seneca ay may sinabi, "He who is brave is free." At doon mo mauunawaan, ang tunay na tapang ay hindi nasa pagtutol, kundi nasa kakayahang tanggapin na may mga bagay na kailangang bitawan ng walang paliwanag, na minsan mas matapang ang umaalis ng marangal kaysa sa nananatili sa gulo na matagal nang walang direksyon. Ang stoic sa'yo ay nagigising, at habang ginigising mo ang disiplina sa sarili, unti-unti mo ring pinapatay ang dating bersyon mo, yung laging nagmakaawa, yung laging naghihintay ng tawag, yung laging lumuluhod para lang maramdaman muli. Ngayon, tumatayo ka na. Tahimik, matatag. At iyon ang dahilan kung bakit hindi siya mapakali. Number 4, a story of power in silence. May isang kwento tungkol kay Diogenes, isang pilosopong kilala sa pagiging matapang, mapangahas pero tahimik. Isang araw, sa gitna ng palengke sa Athens, lumapit sa kanya ang isang makapangyarihang lalaki. Isang politiko na mayayabang at mayaman. Tinawag niya si Diogenes na basura. Sinabihan siyang walang pinag-aralan at tinalo siya ng mga insultong parang sibat. Pero si Diogenes, tumingin lang sa kanya at ngumiti. Walang sinabi, kinuha niya ang tinapay na hawak niya, isinawsaw sa tubig na marumi at tahimik na kinain ito sa harap ng lahat. Nagulat ang mga tao. Tahimik, hindi niya sinagot ang mga insulto. Hindi niya pinatulan ang laro ng kapangyarihan. Pero sa katahimikan niyang iyon, siya ang tunay na nanalo. Sabi ni Diogenes, "If you insult a statue and it does not respond, who looks foolish now?" At doon mo maiintindihan ang kapangyarihan ng hindi pansin. Kapag pinili mong huwag sumagot, hindi ibig sabihin mahina ka. Ang ibig sabihin,
Hindi mo ibinibigay sa kanya ang kapangyarihan na sirain ang loob mo. Ang taong marunong manahimik ay taong may hawak sa sarili. Kasi ang katahimikan ay hindi kawalan ng sagot. Ito ay pagpili ng tamang laban. Kung minsan kailangan mong tanggapin na may mga laban na hindi mo kailangang ipanalo sa salita, kundi sa dignidad. Ang dignidad ay parang kalasag. Hindi ito sumisigaw, hindi ito nagmamakaawa, pero kapag dala mo ito, hindi ka basta-basta natitinag. Ganun ang nangyari kay Diogenes, at ganun din ang nangyayari sa iyo. Habang inaasahan niyang papatul ka, habang hinihintay niyang bumaba ka sa antas ng emosyon niya, pinili mong huwag, pinili mong maging tahimik, maging kalmado, maging bato sa gitna ng unos. Ang bato hindi tumutugon sa bagyo, tinatamaan pero hindi natitinag. Kasi alam nitong lilipas din ang lahat ng hangin, ulan at ingay ng panandaliang drama. At kapag tapos na ang lahat, ang bato nandyan pa rin. Ang katahimikan mo ay ganoon din. Ito'y hindi kawalan ng damdamin, kundi pag-akyat sa mas mataas na antas ng pag-unawa. Kasi habang ang iba ay lumalaban gamit ang sigaw, ikaw ay lumalaban gamit ang kontrol. Habang sila ay nagwawala sa harap ng sakit, ikaw ay nagmumuni, humihinga at tumatanggap. At doon mo makikita ang tunay na kapangyarihan. Hindi sa lakas ng boses, kundi sa lalim ng pagkatahimik. Kasi minsan ang pinakamatinding I don't care ay hindi sinasabi, ay pinapakita. Number 5, the uncomfortable truth. Pero ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Ang hindi pansin ay hindi laging madali. Hindi ito simpleng huwag mag-reply o magpaka-cold. Ito ay isang uri ng giyera, hindi laban sa kanya, kundi laban sa sarili mo. May mga gabi na gusto mong bumalik. Yung mga oras na napapatitig ka sa cellphone mo, nag-aalangan kung dapat mo ba siyang i-message. Yung mga sandaling nananahimik ang buong paligid. Pero ang isip mo, puno ng tanong, puno ng paano kung may chance pa, paano kung nagsisisi rin siya, paano kung ako talaga ang mali. Doon ka sinusubok ng stoicism, hindi sa giyera ng ingay, kundi sa digmaan ng katahimikan. Kasi ang katahimikan, doon lumalabas ang tunay mong karakter. Kapag wala ng audience, kapag walang nakakakita, doon mo lang makikita kung totoo bang disiplina o ego lang ang dahilan mo. May mga umagang gusto mong mag-text. Minsan, sa gitna ng pagod o lungkot, nagiging mahina ka rin. At alam mo, okay lang yon. Ang pagiging stoic ay hindi pagiging perpekto. Ito ay ang kakayahang bumagsak, pero bumangon ulit. Ang disiplina ay hindi kawalan ng damdamin, kundi kakayahang magpasya kahit may damdamin. Ang tunay na stoic ay hindi laging malakas. Madalas siya pa na yung pinakawasak. Pero pinili niyang maging matatag kasi alam niyang may mga laban na hindi kailangang ipanalo sa labas, kundi sa loob. At iyon ang katotohanan na hindi sinasabi ng mga libro. Ang hindi pansin ay hindi glamorous. Hindi ito aesthetic or cool-looking sa social media. Ito ay mga gabi ng pagtitimpi, mga araw ng tahimik na paghilom, mga sandaling pinipigilan mong hanapin siya kahit lahat sa katawan mo sumisigaw na bumalik. Pero alam mo kung bakit mo pa rin pinipili ang katahimikan. Kasi alam mong sa bawat oras na hindi ka bumibigay, isang piraso ng dating ikaw ang natutong mawala. Yung ikaw na laging dependent, yung ikaw na laging naghahanap ng pansin, yung ikaw na laging umiikot sa validation ng iba. At habang patuloy mong nilalabanan ang sarili mong impulse, unti-unti kang nagiging tao na kayang mag-stand alone. Hindi dahil wala ka ng puso, kundi dahil marunong ka ng magmahal nang hindi kinakailangan ng atensyon kapalit. Ang hindi pansin ay disiplina. At ang disiplina, iyon ang tunay na anyo ng pagmamahal sa sarili. Dahil kapag natutunan mong pigilan ang sarili mong kahinaan, iyon ang araw na nagsisimula kang lumaya. Number 6, the mirror effect. Kapag hindi mo na siya pinansin, akala niya nagbago ka. Akala niya nanlamig ka. Akala niya nagbago ang feelings mo. Pero ang totoo, doon mo lang siya ipinakita sa kanya. Walang filter, walang drama, walang pag-aayos. Ang hindi pansin ay parang salamin. Ipinapakita nito sa kanya kung sino siya kapag wala ka ng hinahabol. Doon mo makikita ang tunay na karakter ng tao. Kung mamimiss ka niya dahil mahal ka niya, o mamimiss ka niya dahil nawala ang tagahanga niya. Doon niya lang makikita kung genuine ba ang damdamin niya o gusto lang niya ng validation. Kasi ang taong marunong magmahal, kahit hindi mo siya pansinin, mananatili siyang may respeto. Pero ang taong mahal lang ay ang atensyon,
Gagawin ang lahat para makuha ito, kahit sa paninira, kahit sa pagsisisi, na hindi naman totoo. Sabi nga ni Nietzsche, "The way you respond to someone's absence reveals how much they controlled your sense of self." Kapag nawala ang isang tao at nawalan ka ng direksyon, ibig sabihin sila ang naging mundo mo. Pero kapag nawala sila at napanatili mong buo ang sarili mo, doon mo malalaman na ikaw na mismo ang sentro ng sarili mong buhay. At kung sa pagkawala mo, naramdaman niyang wala na rin siyang halaga, ibig sabihin hindi ikaw ang mahal niya. Ang mahal niya ay ang pakiramdam ng pagiging hinahangaan. At yan ang masakit na katotohanan. Minsan hindi ikaw ang minahal nila, kundi ang paraan ng pagmamahal mo sa kanila. Hindi ikaw ang gusto nila, kundi ang ideya ng pagiging mahalaga sa paningin mo. Pero kapag natutunan mong bawiin ang paningin mo, kapag natutunan mong bawiin ang pansin, parang nawawala sa kanila ang mundo. Kasi sa unang pagkakataon, hindi na umiikot ang araw sa kanila at doon nila mararamdaman kung gaano kalamig ang gabi. Ang hindi pansin ay isang uri ng salamin na ipinapakita sa tao ang anino nila. At tandaan mo, hindi lahat kayang tingnan ang sarili nilang anino ng diretsahan. Kaya kapag humarap sila sa salamin ng katahimikan mo, madalas tatakbo sila. Tatakas sa hindi nila matanggap na totoo, na wala kang ginawa, pero ikaw pa rin ang nagparamdam sa kanila kung gaano sila kaliit nang wala kang ginagawa. Kaya huwag kang magtaka kung bigla silang bumalik. Kung bigla silang magpaparamdam, hindi dahil bigla silang nagsisi, kundi dahil gusto lang nilang maramdaman ulit ang atensyon na dati mong ibinubuhos. Gusto nilang mabuhay ulit sa liwanag ng pansin mo. Pero ngayon, alam mo na, hindi mo na kailangang ibalik yon. Dahil natutunan mo na ang isang simpleng katotohanan, ang hindi pansin ay hindi parusa. Ito ay paglalantad. At sa katahimikan mo, siya mismo ang nakaharap sa refleksyon niya at doon niya lang marirealize kung gaano ka pala naging totoo. Number 7. Transformation through distance. Kapag natutunan mong huwag pansinin ang mga bagay na hindi mo kontrolado, hindi lang tao ang nawawala sa iyo, pati ang sarili mong mga takot. Unti-unti mong napapansin na ang dating mga bagay na kay hirap bitawan ay nagsisimula ng mawalan ng kapangyarihan sa iyo. Ang dating text na nagpapagulo ng isip mo, ngayon binabasa mo lang, tapos tahimik mong pinapatay ang screen. Ang dating mga salitang nakakasakit, ngayon ay parang tunog na lang ng ulan. Dumaraan pero hindi na lumulubog sa puso mo. Napapansin mo habang tumatahimik ka, mas malinaw ang isip mo, mas nakikita mo kung sino ka. Mas naririnig mo ang sarili mo kaysa sa ingay ng validation ng iba. Dati, bawat oras nakikinig ka sa boses ng iba. Ngayon, unti-unti mong naririnig ang boses ng sarili mo. Iyon ang tunay na Stoic Awakening. Hindi lang ito tungkol sa pagmamahal o relasyon, etasi tungkol sa pagbabalik ng kapangyarihan sa sarili mo. Ang katahimikan ay naging tahanan mo, hindi bilang pagtakas kundi bilang pagkilala. Dahil sa bawat tahimik na sandali, natutunan mong ang kapayapaan ay hindi binibigay ng ibang tao. Ito ay desisyong araw-araw mong pinipili. At habang siya abala sa pag-alam kung nasaan ka, ikaw naman ay abala sa pagbuo ng sarili mong mundo. Habang siya nagtataka kung bakit bigla kang natahimik, ikaw ay natutong makinig sa katahimikan na dati mong ikinatatakot. Doon mo natuklasan na hindi mo kailangang hanapin ang closure sa kanya dahil matagal mo na pala itong hawak sa loob mo. Ang distansya ay hindi laging paglayo. Minsan ito ang tanging paraan para makita mo ang buong larawan. At kapag natutunan mong tumingin mula sa malayo, makikita mong hindi pala siya ang mundo mo. Isa lang siyang pahina sa mahabang kwento ng pagkakatagpo mo sa sarili mo. Kaya kung tanungin mo ako, bakit mas nararamdaman ka niya habang hindi mo siya pinapansin? Dahil sa katahimikan mo, naririnig niya ang sarili niyang conscience. At doon sa loob ng isip niya, naririnig pa rin niya ang boses mo, yung boses na hindi na kailangang sumigaw para marinig. Tandaan mo ito, ang tunay na lakas ay hindi nasa kung gaano kalakas ang boses mo, kundi kung gaano kalalim ang katahimikan mo. At sa mundong puno ng ingay, ang taong marunong manahimik, siya ang tunay na may kontrol. Tahimik ka na lang ngayon. Pero hindi ibig sabihin wala kang sinabi. Minsan ang hindi mo sinabi, iyon ang pinakamatinding mensaheng iniwan mo. I-share mo rin ito sa isang kaibigan na kailangan ng ganitong sandaling pagninilay. Baka yun na mismo ang tulong na matagal nilang hinihintay. At gaya ng lagi kong paalala,
Manatiling kalmado, manatiling matalino, at higit sa lahat manatiling buo. Hanggang sa muli, simple pero stoic.